kayo niniwala. Bagkos, binoto niyo siya in droves. Doble pa nga, or even more probably, than what he got last time na tumakbo siya as VP. Tapos sasabihin nyo, nauto kami, anong magagawa namin? Ba't kayo ngayon? Total, alam na namin kung ano nangyari, pinaparesign namin si Marcos. Pero kayong makakampig, and even those na independent, bakit hindi kayo sumasama na pag-resignin si Marcos? Kasi alam namin kung sinong papalit. At ayun ay si Sara Duterte. Sabi nga ni Montulfo, sino mas pipiliin mo? Yung tamad o yung laka-laka? So, Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Kita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng, merong something's wrong with her. So you're afraid of that because of her mental well-being? Yun ang katakot. Kung iba sigurong vice president niya, baka dapat napalitan si Bongbong eh. Tamad eh. Yung isa tamad, yung isa naman may sira sa ulo. Teka mo na, kung gano'n ang presidente natin at vice president, anong solution nyo? Diyan na lang muna tayo, status quo tayo. Kay BBM? Kay BBM na lang. Dahil anong gusto mo? Tamad o yung tamad pwedeng can be spurred into action. Plus there's a cabinet secretary sa Mandon. No? Yes, marami naman siya mga cabinet secretaries na magagaling. If yung loka-loka, mahirap yun. Kahit na sabihin nyo mas malaki ang nakuha ni Marcos, it's not about that, or it's not all about na kung sino yung pinakamalaking nakuha, kundi sino yung mga nakakuha. Allegedly, again, yung may issue sa transparency, yung ayaw nilang ibulgar or ayaw nilang ipakita lahat ng kanilang mga conflict of interest o kung ano man. Yung kumita sa mga kung ano-ano mang bagay na even if hindi sila ganoon ka-illegal, it's still betrayal of public trust. Kaya kung gusto nyo, impeach natin si Sara, tapos impeach din natin si Marcos. Lahat sila dahil sa betrayal of public trust. Ayan naman ang gusto nyo, di ba?